Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong paanan. Sa gabing ito, nagpapakumbaba, nagpapalinis ng inyong nga pong banal na dugo. Dalangin namin, O Father God, na patuloy nga nakatagpuin nyo kami sa aming pong Bible study tonight at lahat ng mga issues, concerns, problems na meron po kami, O Father God, Lord, patuloy po namin itong nilalapit sa inyong harapan. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 185, From Faithfulness to Fruitfulness, a Great Harvest. Yung main verse po natin, kukuhanin natin sa Matthew chapter 25, verse 29. Sabi po ng New Living Translation, To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. Sa Tagalog, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Sa atin pong introduction, as we know, harvest is a season of joy and fulfillment. 'Di ba? Siguro sa isang magandang parte or bahagi ng pagtatanim, yun na yung pag-harvest. Yung kukuhanin mo na yung fruit of your labor. It is the time when seeds that were once planted and watered are now reaped in abundance. Pero in the spiritual sense, yung tinutukoy po dito na great harvest refers hindi lamang po sa mga kaluluwa na naakay natin sa Panginoon, but also to the fruitfulness of a life faithfully lived in obedience to the Master. So, ibig sabihin tayo mismo yung bunga. Hindi lang yung naakay natin na kaluluwa, kundi ano ba yung pagbabago na nangyayari sa atin dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Always remember that the Lord God is both the giver of the seed and the Lord of the harvest. So, ibig sabihin, lahat pala ng bagay ay galing sa Panginoon. Even yung seed na tinatanim natin, the Word of God, even yung mga trabaho, mga karera natin, di ba? Mga pag-aaral natin galing sa Lord. At yung Lord din yung nagbe-bless, nagpapala po sa atin. The Lord God entrusts each of us with talents, with gifts and opportunities. Pero tandaan natin, pinagpala tayo ng Lord, pinagkatiwala yung mga talento na meron ka, mga abilidad na meron tayo, pagkakataon, hindi para itago natin ito, but to multiply for His glory. Again, hindi para sa sarili nating glory, kundi para sa glory ng Panginoon. So ang tanong now is, what are we doing sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Lord? So I'm sure iba-iba tayo ng talento, iba-iba tayo ng regalo na galing sa Lord. Pero ang tanong dyan, ano bang ginagawa natin dun sa biyaya na binigay sa atin ng Lord? At yun po yung pag-aaralan po natin tonight. Pag-aaralan po natin yung parable of the talents from Matthew chapter 25 verses 14 to 29. It is a story about a master who entrusts his servants with varying amounts of money before going on a journey. Upon his return, he calls them to account for how they use what was given. Basahin po natin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. So tingnan natin ha, may inintrust ang Lord sa bawat isa sa atin pero in accordance to our abilities. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa 1,000 salaping ginto. So tatlo yung pinagbigyan niya, merong 5,000, merong 2,000, merong 1,000. Pagkatapos nito siya umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. So yung 5,000 naging 10,000 na. Gayon din naman, ganun din yung ginawa nang tumanggap ng 2,000 salaping ginto, kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Yung 2,000 naging 4,000. Ngunit ang nakakalungkot, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinagong salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ayan, bumalik na ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. So lumapit yung tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, eto po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Siyempre natuwa ang Panginoon, sinabi na magaling,
tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ibig sabihin, good steward, itong pinagbigyan niya ng 5,000 na salaping ginto. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, eto po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Ganon din ang sinabi ng Panginoon sa kanya, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. So tingnan mo yung statement ng Lord, pareho sa sinabi niya doon sa kumita ng 5,000 at kumita ng 2,000. So the Lord God, hindi siya nakatingin doon sa amount, doon sa halaga, kundi doon sa good stewardship. Na kung ano binigay sa ng Lord, yun yung inaasahan ng Lord na i-multiply po natin. Sa verse 24, lumapit naman ang tumanggap na 1,000 salaping ginto at sinabi, nakakasad, ito yung pagkakilala niya sa Panginoon, hindi katulad nung naunang nag-report. Ang pagkakilala niya sa Lord, ang Lord daw ay mahigpit at pinipitas yung bunga ng hindi niya itinanim at inaan ng hindi niya inihasik. Natakot daw siya kaya't ibinuo niya sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. So makita natin wala siyang ginawa, binalik niya lang yung binigay ng Lord. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaanay kong hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tunubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya. So kinuha pa yung 1,000 salaping ginto at ibinigay sa may 10,000 salaping ginto. So yung meron ng 10,000, naging 11,000 na. Kaya ang sabi ng verse 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. So dito po makikita natin yung lesson ng Lord kasi is unlimited God, limitless God. So hindi lang po limitadong Lord sa pagkakalob sa atin ng 5,000, 10,000, 20,000. More than that po ang kayang i-offer ng Lord. So ang lesson lang dyan, kung ano man yung bagay, kahit gaano kalaki or kaunti ang binigay sa atin ng Lord, kailangan good steward po tayo. We should be accountable for what the Lord had given us. Yung master, sa binasa po natin sa verse, syempre it represents God na nagkatiwala sa ating mga tao ng mga resources, ng mga time, katulad ng ginagawa natin tonight, may nagbigay tayo ng oras sa Lord, and gifts. Yung servants naman represent believers, each given according to their abilities, to their gifts and resources. The talents symbolize everything that the Lord entrusts to us, like the spiritual gifts, influence, finances, and even time. And then tandaan po natin, when we go to heaven, meron pong reward. And the reward represents both eternal joy and increased responsibility in God's kingdom. So, ibig sabihin, even dito sa earth, meron pong reward na binibigay ang Lord, like mga ministries, di ba? Even yung promotion, galing po yun sa Panginoon. At sa heaven, syempre, yung buhay na walang hanggan. The parable simply teaches us stewardship, accountability, and the principle of divine multiplication. Ang point, use well what you have, and more will be given to us. So God gives each of us talents and gifts to serve others and glorify Him. Hindi ka biniles ng Lord para lang angkinin mo yung blessing na yan, kundi for you to be a blessing, to be a vessel of grace to other people as well. As we faithfully use what the Lord has given us, He multiplies His faithfulness and produces a great harvest through our lives. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun na hindi lang tayo basta pinagpapala ng Lord, pero nagiging daluyan pa tayo ng pagpapala ng pag-ibig ng Lord to other people as well. So, 3 points ang gusto kong iwanan sa inyo tonight. Point number 1 natin, God has entrusted to us according to our abilities. Diba? He gave 5 bags of gold to one, 2 bags to another, and 1 bag to the last, each according to his ability. In the same, hindi mo pwedeng i-compare yung mga biyaya na tinatanggap mo with other people kasi nga, binibigay ng Lord in accordance to our ability. The Lord God knows exactly what we can handle. And the Lord never burdens us beyond what we are capable of. Instead, He empowers us to succeed where He has placed us.
Kaya nga omnipotent yung Lord eh, alam niya yung lahat. So all-powerful yung Diyos natin. So dapat patuloy tayong magtiwala sa Lord. Katulad lang din ng nabasa ko kanina sa Book of Isaiah, di ba? Kung gaano raw kalayo yung langit sa lupa, ganong kalayo yung pag-iisip ng Diyos sa tao. So dapat tayo magtiwala doon sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagpapala in accordance to our abilities. Example nito si Moses. Di ba si Moses, he doubted. Sabi na kasi ang utal siya, hindi na kayang magsalita. Sabi ng Exodo 4, chapter 10, verse 12, verse 10 to 12. Panginoon, sa mula't mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Hindi siya eloquent. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pa utal-utal pa rin ako kung magsalita. And then sinabi ni Yahweh, sino bang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin bang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. And the rest is history. Alam natin na nagamit ng Lord mightily si Moses kahit na nagda-doubt siya sa kanyang speaking ability. The Lord God equips those He calls, not the other way around. So kapag tinawag ka ng Lord, sundan mo yung pagkakatawag sa ng Lord kasi the Lord God will equip you. Hindi po unang kailangan perfect ka muna, kailangan mahusay ka, magaling ka bago ka tawagin ng Lord. It's the other way around. Tatawagin ka muna ng Lord and then He will equip us. So kailangan lang po tayong magtiwala sa Panginoon. Si David, David is a shepherd boy. Simple lang yung kanyang skill. Meron lang siyang saltek at meron siyang bato. At yun ang ginamit niya para talunin si Goliath. Diba? So the Lord God uses ordinary people with extraordinary faith to accomplish His purposes. Kailangan lang pala, meron kang matinding pananampalataya sa Lord. Hindi kailangan na mahusay ka, magaling ka, hindi kailangan na lahat ng weapon nasa iyo na, kailangan lang meron kang pananampalataya. Katulad ni Samuel. Dito sa Book of Samuel, katulad ni David. Sabi ni David, ang dala mo'y tabak, sibak at pantusok. Sinasabi ng kay Goliath. Pero lalabanan daw niya si Goliath sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababaksakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay na mga kawan ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang laban ng ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Alam nyo, this is a very powerful verse. Ayan, ang Lord kasi makakapagligtas kahit walang tabak at sibat. 'Di ba minsan kasi nakatingin tayo doon sa kakayahan natin. Nakatingin tayo sa resources na meron tayo. Pero tandaan mo, the battle is Lord's, is with the Lord. So ibig sabihin, kung kay Lord yung laban, sure na tagumpay ka na. So labanan natin lahat ng pagsubok ng buhay, mga Goliaths ng buhay natin in the name of Jesus sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Each of us has a unique role in God's kingdom. Whether great, whether small, what matters is not how much we have, but how faithful we are with it. Kung anong pinagkalob sa'yo ng Lord, anong role ang binigay sa'yo ng Lord, gampanan mo yun faithfully. 'Di ba? Kahit na maliit or malaki yan, as long as you're doing that for God, the Lord is glorified. Kasi we can only please God sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung point number 2 natin, as we grow in knowledge of Him, we become living testimonies, diba? The more we know God, the more we walk in His truth, the more fruitful we become. Our lives become a reflection of His goodness, a testimony to others. Diba yun yung goal natin, maging Christ-like, maging kamukha ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng awit 107:35 to 38, kahit naman ilang, kahit daw desert, nagagawa ng matabang lupain. Nagiging batisang sagana sa tubig ang tuyong lupain. Sa lupaing iyon, ang mga nagugutom doon dinadala, pinagtatayo ng kanilang lungsod at doon titira. Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan o maani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagpalat, lalong pinarami ang kanilang angkan at tumarami rin pati mga baka sa kanilang kawan. So habang tayo po
ay patuloy na nagkakaroon ng growth sa knowledge and wisdom of God's grace, nagiging living testimony tayo, patuloy natin na na-experience yung blessing na nanggagaling sa Lord. Katulad ng nabasa natin dito sa verse na to, na kahit na magulo yung surroundings natin, di ba? Kahit na merong graft and corruption, kahit na may mga calamities, nasa atin yung protection, yung favor ng ating Panginoon. Si Joseph is a good example of this. Joseph remained faithful in every season of his life. From pit, di ba, pinatapon siya sa balon, pinagbintangan na ng rape, nakulong, di ba? Pero naging prime minister siya at naging inspiration siya to the whole nation. Sinave niya yung Egypt, even yung kanyang angkan, para hindi po sila malipol dahil sa parating na taggutom. 'Di ba? So Joseph's faithfulness, even in obscurity, prepared him for fruitfulness in leadership. So hindi siya na-bitter, kundi ginamit niya yung pagkakataon na yun, yung nangyari sa kanya in the past para mas tumatag ang kanyang pananampalataya sa Lord. Temo, sabi ng Genesis 41:39 to 40, kahit sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang hindi mapapasa iyo. So from balon, from prison, naging second in command siya sa buong Egypt, next to the Pharaoh. So nasa kanya yung favor, yung blessing ng ating Panginoon. Si Daniel sa chapter 6 po, verses 26 to 27, nasa 80 years old na po dito si Daniel. Pero makikita natin hindi na waver yung kanyang faith. Even sinabi nung king na nagbigay ng decree na lahat ng mga tao kailangan sumamba dun sa rebulto na kanyang pinatayo ni King Darius, 'di ba? Pero dito si Daniel, andun yung kanyang steadfast faith. Tinurn niya even yung pagan nation's heart toward the true God, na napatunayan mismo ni King Darius na ang tunay na Diyos yung sinasamba ni Daniel at yun yung ating pinaglilingkuran. Hindi mga bato, hindi mga rebulto. Sabi ng Daniel 6:26 to 27, inuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan, referring to Haring Darius siya na nagsabi nito ha, na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Kasi nakita niya, kailangan kasi kapag hindi ka sumasamba doon sa rebulto na pinatayo niya, itatapon ka doon sa leon. E nung si Daniel nahuling sumasamba pa rin sa tunay na Diyos, pinatapon sa leon pero hindi siya kinain ng leon. Pero yung mga tauhan, nung tinapon doon sa leon, sinakmal agad ng leon, kinain, di ba? Sapagkat siya ang Diyos na buhay, na born again, etong si Haring Darius, at mananatili magpakailanman, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panon ng kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Yan. So when we let our light shine, the Lord God uses us to inspire and influence those people around us. We become vessels of truth in a world hungry for hope. So sana ganun. Katulad ng devotion ko kanina, sabi maging ilaw daw tayo, maging asin tayo ng sanlibutan. So dapat mag-shine po sa atin yung liwanag na binigay sa atin ng Lord para maging vessel tayo ng truth sa ibang tao na nawawalan ng pag-asa, sa mga tao na walang direksyon. Third point ko po, faithfulness brings fruitfulness. So hindi ito the other way around na kailangan andun muna yung blessing then magiging faithful ka na kay Lord. Kailangan muna ma-promote ka, kailangan muna yumaman ka, 'di ba? So hindi po ganoon. The Lord God crowned the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. So kailangan muna maging faithful ka sa Lord and the rest will follow. Being faithful to God is the key that unlocks God's blessing. Gusto mo mapagpala ka ng Lord, gusto mong dumaloy sa yung blessing, mga pinagpe-pray mo, be faithful to God. When we honor Him with our gifts, He multiplies them, producing spiritual fruit and kingdom impact. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ng Lord lahat ng bagay na meron tayo kasi lahat yung galing sa Kanya. Tinitingnan ng Lord kung gaano tayo ka-faithful sa mga bagay na in-entrust niya sa atin. At kapag nakita niya na faithful tayo, di ba? Sabi ng Lord, may good and faithful servant, na dahil napagkatiwalaan tayo sa malilit na bagay, pagkakatiwalaan tayo sa mas malalaking bagay. So ito the servant who doubled his talents received even more. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Even si Paul,
Si Paul, he labored faithfully and through him, churches were planted across nations. Who knows, di ba, na pwede pala mangyari yon na persecutors ng Christians, pumapatay ng mga Kristiyano, nagpapapatay ng mga born again during that time. Pero siya pa pala yung gagamitin ng Lord to preach the gospel na even to the Gentile nation, na-reach po tayo ng Word of God. Pero sabi ng 1 Corinthians 3:6-9, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubot ng palago. Hindi raw ang nagtatanim, hindi rin ang nagdidilig, hindi nagsishare ng word of God, hindi nagdi-disciple ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagkat siyang nagpapatubot, nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay pareho manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo'y kanyang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos. So, ang point dito, kung ano man yung ministry, kung ano man yung binigay sa'yo ng Lord, nagpipreach ka ng Word of God, nagdi-disciple ka, gawin mo siya faithfully. Pero tandaan mo, no more boastings, 'di ba? No more disappointments kasi ginagawa mo yun for the glory of God. Trabaho ng banal na espiritu na magpalago, na tumubo yung salita ng Diyos na ating tinatanim sa mga kaluluwa na ating binabahagi na ng salita ng Diyos. Kaya nga tonight, don't you realize, ang daming umati ng Bible study, more than 2 years, 3 years, hindi ko pa sila nakilala face to face, diba? Pero they're still attending kasi nga ang tumatrabaho noon, yung banal na spirito sa kanilang buhay. Tayo po ay mga vessel lamang, mga instrument lamang ng grace ng Lord. The Lord God delights in those who serve Him wholeheartedly. A faithful life leads an overflowing harvest of souls, blessings, and legacy. So, kailangan buong puso. Kung nagsiserve tayo kay Lord, hindi dapat tayo half-hearted. Hindi tayo dapat lukewarm. Yung malahilinga, hindi mo alam kung mainit or malamig sa Panginoon. Kailangan buong puso tayong sumusunod at nagsiserve. Sa conclusion po natin tonight, the great harvest is not just about results. It's about faithful stewardship. God is not looking for perfection but for faithfulness. When we use what He has given, our time, talents, and treasure, He multiplies it for His glory. Remember, every seed of obedience produces eternal fruit. So, paano po natin ito ma-apply? Identify mo ano ba yung mga God-given abilities na meron ka na binigay ng Lord. Gamitin mo yon actively so that you can serve other people in your church, in your family, even in your community, in your workplace, sa mga friends mo, di ba? Be faithful even in small things. For the Lord God rewards those who are trustworthy with little. Nakikita man ng Diyos nakikita ng tao or hindi, gawin mo yon kasi nakikita yun ng ating Panginoon. Keep your heart humble and your hands willing. For in due time, you will reap a harvest if you do not give up. Sabi nga ng Galatians 6:9, favorite verse ko po ito, kaya huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aanay kung hindi tayo susuko. Minsan pasuko na tayo pero hindi tayo sumuko, yun na lang pala yung last test. And then nadali na pala yung pagpapala. So huwag tayong sumuko sa pagiging mabuti, sa pagsunod sa kalooban ng Lord. Ang challenge po sa atin tonight, what abilities has God given you? And how are you stewarding them for His glory? So let us rise as faithful servants, so diligently, and watch God brings forth a great harvest in our lives and His kingdom. Panginoon, salamat sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan. I know na tunuturuan nyo kami na maging faithful steward, na sumunod sa inyong kalooban, Lord God, at kung ano man yung biyaya, regalo na tinanggap namin sa inyo, Lord, I know na magmumultiply po ito by your grace. Patuloy nyo kaming tinuturuan na maging faithful sa inyo, sa ministry na binigay nyo sa amin, O Father God, at patuloy nga na kayo ang siyang mataas maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.